Muli magandang araw. Ito ho ang Iparas kay Paras. Ako pa rin ho si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Parasek. Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw po, mga kababayan. At yung issue ho natin ngayon ay siguro magandang pag-usapan natin ito, Sec Jing. Kasi may binabanggit ito si Pangulong Marcos Jr. na sabi niya, tanong ho ito yung issue ng legasiya, no? Na natatakot daw siya na baka hindi maituloy ng kung sino mga administrasyon, lalo kung hindi niya kaalyado. Sabi niya, that is a great worry for me, yung undoing of his legacy. It's a continuity we aspire for. The continuity has to go on, otherwise we go back to doing business the old way. Yan ang sagot, ang tanong ang sabi ng Pangulo. Anong masasabi mo rito? Pero siguro idugtong ka na rin kay Congressman Pulong Duterte. Tingnan natin yung comment ni Pulong. Sabi niya, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino. Yun ang sagot ni Pulong. Ikaw, Sec Jing, anong masasabi mo rito? Well, alam mo, like father, like son ito eh. The father left a legacy of corruption. In fact, he was adjudged as the Guinness Book of Record, in the Guinness Book of Record as the biggest thief of all the world. And that is the legacy that his father left to this country. And that is precisely, nag-promise siya na ibabangon niya ang ang Pilipinas, bagong Pilipinas, diba? Kasi dinurog ng kanyang tatay. Pero ngayon natatakot siya daw. 4 na taon na siya at only the Pulse Asia and SWS can say what most likely your legacy would be. As of now, you are -9 in the trust. So how can you leave a legacy to the Filipino people, a legacy of love, a legacy of kindness, a legacy of honesty, a legacy of respect, when you yourself is being denounced by the Filipino people, as from the words of Saldico, from the words of the Gutesa and the 18 Marines, are you going to leave that legacy as the most corrupt person, official? Is this the kind of legacy? Yun nga sinasabi ni Pulong Duterte. Is that the legacy you want to leave? Like father, like son? Kaya nakakahiya ka, Marcos. Nauna na yung legacy mo, hindi mga natapos yung terms mo. I mean, term of office mo. Sa 4 na ano after Marcos, walang krisis na ganitong nangyayari. This is the worst crisis. Why? Because ikaw ang promotor ng krisis nito. You could have done something prior, di ba, paring Eli? Mayroon siyang 4.5 billion na intelligence fund. Nagbomba na ang US, binomba na yung nuclear facilities. Yung intelligence people niya, hindi man na-anticipate na may kasunod yon. And what does that mean? Pag may kasunod, apektado tayo because kung matalino ka, Marcos, if you are a man of history, nagbabasa ka, you would have discovered that any war or any battle between the US and the Iran, and of course together with Israel, because yun ang ally ng Amerika, it will always affect oil. Dapat na-anticipate niya yan. Kung
Kaya lang yung 4.5 billion mo yearly, hindi mo ginagastos sa tama. Hindi ka nag-deploy ng mga tao that would have observed not only the country, the internal, the external, and the world affairs. Because have you anticipated, dapat nag-imbak na tayo ng mga langis, paring Eli. Ano masabi mo? Dapat may tension pa lang kasi. Kasi yung nagkakaroon pa lang ng tension, di ba, yung mga geopolitical na tension na yan, tumataas na linggo-linggo noon papiso-piso, 2 piso, 5 piso. Nakita mo na dapat yung trend ng $1 to it's equivalent to pesos. Pataas ng pataas from 57, naging 58. Since it took over power, nasa 57 tayo. 58, 59, naging 59.6. At ngayon, nagpapalit ako ng pesos to dollars. 60 plus na. 6.19. 6.19 pesos to $1. Hina ng piso natin. So, ito lahat ng increase. Itong multiple na ito, it happened during your time. So, anong legacy ang pinagsasabi mo, Marcos? Mas dapat nga sana ang sabihin mo sa taong bayan, mga kababayan, pinangunahan na po kayo pinangunahan ko na po kayo na wag nyo nang intindihin yung mga nagawa ko. Bigyan nyo ako ng last 2 years, gagandahan ko. Ito yung maging legacy ko. Pero yung kabulastugan ko, yung mga pinagnanakaw ko, at pinagnanakaw ng aking mga alipores, base sa statement ni Saldico, di umano, base sa 18 Marines, ay erase. Don't perpetuate that. Siguro, bigyan niyo akong chance in the next 2 years, baka magbago ang ihip ng hangin. At yun ang gawin yung legacy. Sabihin mo, nagkamali ako. Hindi ko sinundan yung administration ni Duterte. Ito, susundan ko na. Para masiyahan kayo lahat. Kasi gustong-gusto niyo si Duterte all over the world, my dear friends. All over the world, they were celebrating. Everybody celebrating Duterte. Ikaw kaya, yung tatay mo, nung namatay, nung nilibing sa bayani, may nag-celebrate ba? Ka-birthday ko pa naman yung tatay nito, September 11. Wala akong nakikita nag-celebrate. Baka sa akin pa, maraming nag-celebrate. Pero sa tatay mo, may nag-celebrate ba na mga Pilipino in the honor? Unlike dito sa buong mundo na nag-celebrate kay Duterte. Yun dapat, si Duterte, pinakulong mo, pero tingnan mo yung legacy. All over the world, people are praising him for his goodness. In contrast with wishful thinking yung legacy mo, Mr. Marcos. Paring Eli, ano Pero ako, tingin ko mas magandang legacy yung maipakulong niya lahat ng mga nagnakaw. Kasi parang ito ay magsisilbing justice sa lahat kasi yung mga taxpayers, diba mo, talagang yung lalo na yung mga OFWs natin, na kababayan na talagang nagsisikap sa labas ng bansa na maghanap buhay, malayo sa kanilang pamilya, nagpapadala rito, tapos nagbabayad ng buwis, tapos nanakawin lang. Dapat ang maging legacy, lalo na yung mga involved dito po sa flood control project na ito, dapat may ipakulong. Sana yun lang ang legacy. Ngayon walang naipakulong Paano ipapakulong? Sabi nga nung isang who remained not to identify his statement, isang empleyado ng ICI. Hanggang ngayon po, hindi pa kami naswelduhan. Hanggang ngayon po, wala pong pinahinto na kami nitong kalbo na ex-justice na sip-sip kay Marcos. Walang hiya, nagpatuloy pa rin, maski mag-isa na lang siya, imbis na mag-resign, pinatuloy pa rin niya. Maybe he was asking for salary. 41 million ang budget yan pero hindi. May nabasa ko
Hindi daw nasweldohan sila. So hindi na ibigay sa tao. Hindi na ibigay sa mga tao. Walang budget. Can you imagine you establish, although pinaila namin, ewan ko nga, itong isang ponente ng Supreme Court, mukhang sip-sip kay Marcos Hindi niya kinatigan yung napakagandang argumento na ang ICI is unconstitutional. Pero pakitang tao na sip-sip siya, dineclare niya na valid yung ICI. Pero, Mr. Justice, tingnan mo po, hindi mo dineclare na unconstitutional. Tingnan mo, ano pong nangyari dyan sa ICI. It's a white elephant. And can you imagine, yung chairman lang ang nagpa-function dahil yung dalawang kasama niya ay nag-resign na. Umiskerda na dahil nakita nila na walang saysay ang isang independent organization daw na napaka-dependent sa desisyon ng creator ng buong komisyon na yan. Pero maganda, Sec. sana, ay kasi isinominate na yung kompletong report ng ICI kay Pangulong Marcos Jr., sana isa-publiko niya para makita natin kung talagang makatotohanan at ano-ano ba mga pinagagawa ng ICI. Yeah, wala. Di ba? Para makita Nasa natin. ombudsman na daw. De, pero pwede namang isa-publiko yun Yeah. Yung detalye kasi fact-finding yun isa di ba? publiko wala naman talagang isa sa publiko. Dahil So walang laman. Walang laman dahil yung Sandro Marcos, sasabihin niya na ipapalabas yung hearing. Wala. Tinago. Kay Romualdez, tinago. Yung mga ibang alipores, tinago. Tapos ano ba yung legacy pa? Kinuha mo yung pera ng, it's not a legacy. You were turned down by the Supreme Court. Nakakahiya na yung mga bataan mo, pinagawa mo ng aksyon na kuhanin yung pera para sa health ng taong bayan. Sa PhilHealth. Tapos binaliktad kayo ng Korte Suprema. Is that the kind of legacy you want? Yung Marika Fund, is that the legacy that you want? Kinuhanan nyo ng pera yung Land Bank at DBP. You have deprived the farmers of their money that will propel their farming. Makahiram sila ng konting pera pero kinuha mo yung 50 billion. Yung mga entrepreneurs who would wish to put up some entrepreneurial businesses, manufacturing, kinuhanan nyo ng pera yung Development Bank of the Philippines. No. Is that your legacy, Marcos? Or ano pang ibang legacy nito? Sa infrastructure. Smuggling. Umabot ng 700 pesos yung sibuyas. Do you want that to be your legacy? And that happened when you were the Secretary of Agriculture. What a shame to talk about legacy when it's all negative ang kanyang legacy. So yung mga may mga nagawa na infrastructure pati yung 'di ba yung sa bridge sa Davao kinuha niya rin, 'di ba? Inagaw. Inagaw niya. Yung project ng China. Project ng China, inagaw niya. Tapos nag-inaugurate pa siya dito sa yung daanan ng tao dito sa Kamuning. Yung overpass, ayun ang legacy niya. Yung kasi he's only capable of doing those things. Footbridge. Footbridge. So, yun po, mga kababayan. So, ulitin natin yung sinasabi ni Pulong Duterte tungkol dito sa kanyang dapat daw i-maintain yung kanyang mga as his legacy. Pakita mo yung kay Pulong. Ayan, Parang basahin mo yung ulitin natin. Yung comment ni Pulong.
Your, continuity para magka-legacy siya. O ito, anong sabi ni Pulong? your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino. So that's exactly what we are also saying. Na wala talaga. Wala kang mahibilin sa taong bayan. At pabuti na rin yan. Ito, pakinggan natin yung If you leave this country, wala pong blanco po ang mga utak ng tao tungkol sa istorya mo, Marcos. Dahil wala talaga silang maisip na maganda para sa iyo. Ito, pakinggan natin yung sa Malacanang naman. Sa Malacanang. Si Yuse Claire. Si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from, and ano-ano pong gain or legacy ng administration na posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy ito naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan papanagutin ang dapat na managot. Ang legacy niya, yung mahiya kayo. Siya daw ang nauna na nagsabi. Pero ang may kasabihan, ikaw ang nauna, ikaw pala ang huli. Sabi niya, siya daw nauna na nagsabi ng anomalya. Mayroon niyang kasabihan, kung ikaw nauna, ikaw naman pala ang huli. Ha? Kaya sa mga magkamag-anak sa isang bahay, nagsaing ng bigas ang nanay, mayroon siyang 4 na anak. Siyempre, nauna yung bunso. So, may naiwan na marami. Siya yung huli. Siyang kumuha ng marami. Yun ang istorya ng Marcos legacy. Siya ang kumuha ng malaking kurakot. Sabi ni Saldico, sabi ni Egay Erese, at sabi ni Gutesa at yung 18 Marines. Okay. So, wag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo.